Amo niya po, walang trabaho yung lalaki. Pero ang ginawa nung amo, pinaasa, sige magdala ka na ng isang maleta, babayaran namin. Pagdating sa airport, dala ng kapatid ko yung maleta niya, 25 kilos. Di nung babayaran na, sabi nung amo niya, wait lang, wala pa lang pambayad. Kumbaga parang pinaikot-ikot lang siya. So matotal, ang gusto mangyari nung amo, gusto mo ikaw muna magbayad, papadala ko na lang sa Pilipinas yung pera mo. Hindi pa yung kapatid ko kasi mas kailangan niya ng pera dahil kailangan nilang mga gastusin sa pagpapalibing pa nung kapatid ko, yung punerarya kasi hindi pa bayad. So sa makatuwid, iniwan ng kapatid ko yung bagahe niya. Nakauwi na po mga kalingap ang asawa ni Bayao galing sa Saudi. Ngunit mga kalingap, bago siya nakauwi, duman mo. Ramdam ko rin sa anak niya ang pananabik at lungkot. Naawa din ako abang pinagmamasdan ko. Siguro naisip din niya ang paghihirap ng kanyang ina sa ibang bansa. Dahil sa mga nangyari, nagpapasalamat pa rin siya kahit paano nakauwi ang kanyang ina sa burol ng kanyang ama. Kita ko sa niya nung sila magkita-kita. Nakita ko kahit pilit ang kanilang saya, kahit paano ngumingiti sila kahit may mga nangyari. Pauwi na po kami mga kalingap. Lagi po sa lahat, welcome po sa aking channel. Ngayon po mga kalingap, nandito po ako sa airport ng Daraga Albay, kung saan susundin po yung asawa po ng bayaw ko mga kalingap, galing po ng Saudi. Ito po mga kalingap, talagang yung nangyari sa kanya ay hindi po basta-basta. Bago siya nakauwi, pahirapan po. At ito po yung isa sa pinakamahirap pag isa kang OFW, na kung ang napasukan mo doon sa ibang bansa ay talagang mahirap din na pamilya. So ito po ang kwento ng kapatid niya sa buong mga nangyari bago siya pinayagan umuwi ng amo. So ate, magandang gabi. Ikaw pala ito yung kapatid ni Milay, asawa ni Bayaw. Kumusta naman te? Ano yung nangyari sa kapatid mo? Bakit hindi siya nakauwi kagad? Yung amo niya po, walang trabaho yung lalaki. Pinayagan naman siyang umuwi, kaso ang ticket na nakuha niya, on July 7, yung pinakamurang ticket, walang free baggage, 7 kilos lang ang pwedeng dalhin. Pero ang ginawa nung amo, pinaasa, sige magdala ka na ng isang maleta, babayaran namin. Pagdating sa airport, dala ng kapatid ko yung maleta niya, 25 kilos. Di nung babayaran na, sabi nung amo niya, wait lang, wala pa lang pambayad. Tatawagan ko yung kapatid ko, yung asawa ko. Kumbaga parang pinaikot-ikot lang siya. So matotal, ang gusto mangyari nung amo, gusto mo ikaw muna magbayad, papadala ko na lang sa Pilipinas yung pera mo. Hindi pa yung kapatid ko kasi mas kailangan niya ng pera dahil kailangan nilang mga gastusin sa pagpapalibing pa nung kapatid ko, yung punerarya kasi hindi pa bayad. So sa makatuwid, iniwan ng kapatid ko yung bagahe niya. Andun lahat, yung panty niya, damit niya. Umuwi siya na yung sarili lang niya. Dala niya lang yung backpack niya. Ang masakit pa nito, saktong-sakto lang yung pera niya, nabawasan pa daw dahil kailangan niyang kumain. Pati pangkain hindi siya binigyan ng amo niya. So, yun na lang ang aming pinagpapasalamat. Makauwi lang siya ng safe. Magkita sila ng asawa niya kahit sa malungkot na paraan na imbis dapat masaya dahil balikbayan. Yun nga. Wala na yung bayaw ko, kaya kahit man lang sa huling
sandali, nagkita sila mag-asawa. So, grabe pala ang dinanas ni... grabe pala kay Bilas So, bali ang dala niyang damit at gamit, Kung ano yung suit niya. yung anong suit lang niya, yun lang yung dala niya. Yung anong laman ng backpack niya, damit o anong... Walang dala, ang naandun lang yung iPad lang ng anak niya na pinaglumaan ng alaga niya. Bali yun lang ang dala. Yun lang, kasi nga bawal nga. Una sabi 7 kilos, yung pala hindi pwede. Kumbaga parang yung nandun lang yung pulbos niya, lipstick niya, cellphone niya. Yun lang ang naging laman. Tapos yung iPad ng anak niya. Bali wala siyang dalang Wala. damit. As in wala. Grabe. Sinalubong ng anak ko dun sa airport sa Manila. May dalang damit yung anak ko. Binigyan na Para lang. pamalit niya, bigay lang. Eto pa ang siste, yung sapatos niyang suot galing Saudi, bumuka. Ngayon may dala tayong tsinelas, pamalit niya. Bali umuwi siya ng luwaan. Grabe. Grabe talaga dahil yung amo niya nga, dahil mahirap ang sweldo niya, kung katapusan ng sweldo niya, kalahati lang ibibigay sa susunod na uli ang sahod niya sa katapusan uli. Yung kabuuan. Grabe yung sinapit niya, Alam mo, ilang araw nakaborol yung asawa niya, si Bayaw. Ilang araw din sa ospital. Dapat sana noon pa siya nakauwi. Pero talagang tiniis niya, Dahil sa hirap, dahil sa walang pera, Grabe. Ano naman ang sabi sa'yo ng kapatid mo, ni Bilas? May naikwento ba sa'yo? Wala lang, iyak lang. Iyak lang siya. Mga sinabi ba sa'yo na di na ako uuwi, ipalibing nyo na, may mga senaryo bang ganun? Wala. Gusto niya talaga makauwi lang. Makita niya ang asawa niya kahit sa last minute. Ilang araw na lang, saka siya dumating, Grabe yung amo niya, talagang di man lang siya pinagbigyan, Wala talagang kawawa yung kapatid ko doon. Mabait naman daw yung amo, pero in terms of pera, napakakuripot. Kasi nga walang trabaho yung among lalaki. So ngayon po mga kalingap, nandito po kami ngayon sa Daraga Albay Airport po para sunduin po si Bilas, yung asawa ni Bayaw. Malalaman po natin mamaya ang buong kwento at tatanungin po natin siya. So mamaya po mga kalingap pagdating niya, kasi nakakalungkot din. Ang tanging dala lang po niya yung kanyang suot at yung mga ibang mga pang personal lang. Nakakalungkot mga kalingap. Masayang pag-uwi niya, ito, sobrang lungkot, nadagdagan pa. So grabe, huling araw na nakaburo yung asawa niya, kahit pa paano ay nakita niya. Ate? So ayun po, grabe po mga kalingap. Bali mga kalingap, kasama ko yung anak niya at dalawang kapatid niya. Dito po kami ngayon sa airport. Dito yung anak niya. Tin, anong pagkaramdam mo ngayon na parating na si mama mo? Natin talaga asahan ganito mangyayari. Kaya nga mga kalingap. So maya-mayang konti po mga kalingap ay nandyan na po yung ang dala pala niyang damit, yung suit lang pala niya. Oo, kasi yung amo niya masyadong stricto kasi gusto pa daw pabalikin. Hindi na nga napapasahod ng ilang buwan. Ang desisyon ko naman, hindi na papabalikin kasi nga ganun ang trato sa kanya ng kanyang amo. Biruin mo naman, isang maleta lang ata yun, dalawa, tapos pagbabayarin pa siya. Bali yung malita pala, iniwan na lang niya sa airport. Oo, iniwan na lang kasi may bayad pa daw yun eh. Hindi naman binayaran ng amo. Kasi nga, mahal daw. Yung dala naman ng mama ko is sakto lang pag uwi. Inisip din niya yung mga Gastusin pag uwi. gastusin.
kailangan niya ng pera. Sapat lang naman yun eh. Kaya iniwan na lang niya yung maleta. Iniwan na kasi mga gamit lang naman yun. Mas kailangan ng pera, ano? Mas kailangan ng pera pag uwi. Mas limuot yung nangyari. Ang dami pang gastusin. Ito na yata, may mga dumating na. Di kaya? Baka dyan kaya yung lalabas? Kaya ano yun, sasakay. Ha? Sasakay? Ayan po mga kalingap, nandito tayo ngayon sa airport ng Daraga Albay. At dumating na po yung eroplano. Bali, kalalapag lang po ng eroplano ng mga kasama natin. Yung dalawang kapatid at yung anak. Ayan yung anak niya. Siyempre, nalulungkot din siya. Hindi rin niya alam kung anong reaksyon niya. Pag nakita niya yung mama niya, alam po siya. So ayun guys, pauwi na tayo guys. At Thank you, Lord. ayan po, dumating na po yung ating hinihintay. Safe. Safe ka. Ang mahalaga, nakauwi ka na. Wala yung malita mo, naiwan mo? Pinaiwan? Ang laman nun, ma? Yung mga gamit ko, mga panty ko, bra, to. Yaman na yun. Gamit lang yun. Yung iPad, diyan dito sa bag. Buti na dala mo dyan. Dun sa bag. Hindi naman pwede kasi ito dito. Dapat mga gamit lang dun. Ang dala mo palang gamit, yung suot mo lang. Grabe ano? Kasi sa Cebu sa Pacific na inaluhan na 20 kilos na ito. Wala, hindi ko rin. Siguro. Grabe man yung amo mo ano? Hindi ka na nga yung maayos. Pinaiwan pa yung gamit mo. 100 reals pag gasolina. Ha? Wait. Hiningihan ka pa ng pera? Na yan. Kapal ang mukha ng amo. Magkano ini yung ano? Ang kapal talaga. Imbis ng panggastos mo pa yung... Oo, binawasan ba't hindi daw siya binigyan ng pagkain? Ayun. Bibigyan pagka wala ang pera. Bicol International Halos Airport. higit isang oras kami din sa luggage na Hindi na nakakatulong. Iniraman ka pa ng pera. Napakagulang ng amo mo. Sinabihan ko kasi siya, doon ka na sa binili mo ng ticket ng sayad. Hindi na ako nag-out. Wala, sinadya nila yun. Wala nga sila pambili dito. Sabi ko, mahal sa airport, mahal. Mas mura daw. Sabi, sabi Hindi po
ka binigyan ng konting pasobra? Wala. Wala. Yung 4 days po, yung 4 days po, wala. Next week pa sana. Ano pa sana, oh. Tulad-tulad na po. Kailan kung wala na, nailibing na, saka papauwiin. Sa hospital ko lang. Tapos babalikan mo pa. Kung bumalik doon, maghanap ka na lang iba. Pinahirapan ka na nga pauwi, dapat nga nung may sakit pa, pinauwi ka na nila. Kahit paano, nakita ka man lang, naramdaman ka man lamang sana.